Hello everyone, it's me again, Ate Lot, and I'm a kidney transplant warrior. And for today, I want to encourage you with a Bible verse. At ang sabi doon sa Exodus 14:14, "The Lord will fight for you. You only need to be still." Ano ba yung ibig sabihin pag sinabi na be still? Ang ibig sabihin kasi nun, maging kalmado raw tayo, pumanatag yung kalooban natin. So, madaling sabihin kaysa gawin, 'di ba? Madaling pumanatag, madaling maging at peace, madaling kumalma kapag maayos yung sitwasyon sa buhay. Pag walang problema, pag lahat maayos, pag lahat na nangyayari ayon sa kagustuhan natin, ayon sa plano natin. Pero kaya ba natin bilang Kristiyano na pumanatag, kumalma, at mag-relax kahit na may mga nangyayaring matitinding pagsubok sa buhay natin? So, iyon yung challenge. Pero sabi dun sa Exodus chapter 14 verse 14, "The Lord will fight for you. You only need to be still." Kasi minsan tayong mga tao, kaya tayo nagpapanik, kaya tayo nagkaka-anxiety kasi iniisip natin dapat kontrolado natin yung lahat ng bagay. Pag meron nang nangyayari beyond our control, dyan napapasok yung panic. Dyan napapasok yung worry. Pero ang sabi sa verse, "The Lord will fight for us." Ang Panginoon ang lalaban para sa atin. At ang part natin, we just need to be still. Kailangan lang natin pumanatag. Kasi the Lord will fight for us at alam natin na merong Diyos na lalaban para sa atin. Kasi God is sovereign, He is in control, He knows what He is doing. May mga bagay sa buhay natin na actually lahat ng bagay dapat isurrender natin sa ating Panginoon. Malaki o maliit man na mga pangyayari sa buhay natin. Kasi hindi naman tayo yung nagmamaneho ng buhay natin. Hindi tayo yung nagpapatakbo ng buhay natin. Kung talagang inaccept natin si Jesus Christ sa puso natin as our personal Lord and Savior, siya na dapat yung Panginoon, yung master ng buhay natin. Siya na dapat yung naghahari sa buhay natin. Kaya 'di ba, pag nagpray tayo ng prayer of acceptance, sabi natin doon, "Panginoon, pinapapasok na kita sa puso ko, ikaw na yung maghari sa buhay ko. Sa inyo ko surrender yung buhay ko. At mula sa mga oras na to, ikaw na yung kikilos sa buhay ko." 'Di ba? So, tayong mga Kristiyano, ang nire-require lang sa atin ni Lord is isurrender natin lahat sa Kanya. Again, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin at kailangan tanggapin natin yun. Dahil tao lang tayo at ang Diyos ay Diyos. Napakalaki ng diferensya. So, kung may mga nangyayari na beyond our control, that is the time na itaas natin lahat sa Panginoon at lagi nating i-declare yung verse sa Exodus 14:14. "The Lord will fight for me. I only need to be still." Ang Diyos ang lalaban para sa akin. Ang Diyos ang kikilos on my behalf. Ang Diyos ang gagawa ng solusyon sa problemang ito na kinakaharap ko na hindi ko kayang gawa ng solusyon. Ang kailangan lang pumanatag ako, kumalma ako, ibigay ko yung buong tiwala at pananampalataya ko sa aking Panginoong Hesus. Yun lang. Thank you so much for listening. God bless everyone. Praise God. Bye-bye.